Yes! Hello, 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 and we're back. Tulad ng sinabi ko, mas bibigyan natin ng mas mahabang oras ang ating bisita ngayon dahil apakahaba ng preparation o paghahanda na nangyari para po sa Quezon City Rainbow Queen. At syempre, kasama na po natin ang aming SK Kagawad sa Barangay Batasan, ang ating third runner-up ng Queen. Ng Quezon City Rainbow Queen, palakpakan po natin si Miss Gib Gabayana. Hello, Madam Gib! It's nice to be back here. It's been a year. No? It's been a year. Last time that I sit on this table was the SK election. Yeah, the SK election. And after the SK election, no, nanalo ako ng SK Kagawad, and now I'm here again with another victory. And at ito na yung dream come true. Dream come true. Yes, ito yung matagal nating, sabi ko parang excited. Lagi tayong ina-update tungkol dito. Kasi matagal natin pinag-usapan to, yung Queen of Quezon City pa yung title noon. Since February pa. Yes. Pagkatapos ng Foundation Day ng Barangay, parang ito na pinag-uusapan natin. Ito na yung pinaghahandaan ko. However, medyo nahirapan dahil hindi naging mabilis yung announcements and also nabigla, pero kinaya naman, no? Pero bago lahat, kailan nagsimula na pangarapin mo si Queen of Quezon City dati pa? It all started last 2018 when I won Miss Trans Batasan. Pinangarap ko na talaga na makasali sa Queen of Quezon City kasi ang last time, the last pageant for the transgender women here in Quezon City was last 2018. 2018. So that time, hindi pa ako pwedeng sumali because I was just 17. Bata pa. Tsaka hindi ko rin siguro gugustuhin sumali that time. Totoo naman. Hindi ko rin siguro gugustuhin sumali that time. Siguro kung titignan ko yung sarili ko ngayon, comparing myself last 2018, iba Totoo. na. It's not just about the physical appearance, but the holistically, the way we think, the experiences we had. So, madami na tayong naging experience, madami na tayong mga naging knowledge na napulot sa mga experiences na napagdaanan natin. Yes. So, naging fuel yon, naging daan yon para mas makasagot tayo, mas magkaroon tayo ng advocacy. Yes. Kasi kung sumali ako noong 2018, I think wala akong masasagot. Wala akong masasabing maganda, wala akong madadala, wala akong something to put on the table. Yes. So, ayun, totoo talaga na when it's the right time, God will really make a way. So, pero paano mo pinaghandaan yung, alam mo lahat talaga naghanda, di ba? Alam naman natin yun. Talagang lahat. And ina-expect nila yung normal pageant to. Pero naging advocacy pageant siya. Paano mo pinaghandaan ang isang advocacy pageant? Just like the normal pageant, you have to be prepared physically, mentally, emotionally, and spiritually. Naging iba lang siya because mas malaki yung points sa advocacy pageant na naging edge din natin during the pageant. Kasi hindi naman yung advocacy po natin sa paglaban about sexual orientation, gender identity, and expression is not just something that we had for the sake of this pageant. It's something na ginawa na natin since 2018 kasama mo, di ba? Kasama ang Barangay Pride Council of Barangay Batasan Hills. We were able to educate our community about sexual orientation, gender identity, and expression, not just as a concept, but as a tool to open hearts and minds. Nagigilabutan pa rin ako pag sinasabi mo yan. Hanggang ngayon. Diba? Kasi that has really been our edge during the pageant. So, ayun, hindi tayo masyadong nahirapan when it comes to the advocacy pero of course hindi lang naman siya advocacy pageant itself. Yes. Kailangan pa rin meron tayong maayos na gamit, maayos na sarili. Yes. Ang pinaka-challenge ko is yung body ko. Kasi naano ko siya, parang medyo na aminado naman ako na hindi ko na bigyan ng pagpapahalaga masyado yung katawan ko for the past few months. So lumobo po talaga ako. Payat na ako nito. Ito na. Ito na yung payat na nito. Payat na siya niyan. Pumayat na ako nito. Pero nung mga nakaraan, I was really so big and dumating sa point na parang
pala, anong laban ko? Anong laban ko sa kanila? Parang when it comes to beauty. Di ba nga nag-ano ka pa, nag-alang na, wala, kinakabahan ako, ayoko na kaya, atas na Parang ako. wag na kaya kasi ang tapa ako, parang paano ako mag-best in swimsuit? Yun talaga. Kasi when you're in a pageant, you know, whether you win the crown, as long as you were able to snatch the best in swimsuit, parang ikaw na yung pinakamaganda at pinaka-sexy sa lahat ng mga bakla. So, everyone was really aiming for swimsuit. Pero sabi ko nga, nung sinabi na this is going to be an advocacy pageant, not a beauty pageant. Sabi ko, Laban. So, sabi ko, laban. Para may pag-asa tayo. Ayun, kaya. Actually, yung sinabi nga sa akin, advocacy, kaya give to. Gumagano na. Parang nagiging bias ako, pero iniwasan ko maging bias sa pageant. Kasi, syempre, organizer kami. And even pag nag-uusap tayo, you were really not so biased. Parang, iniwasan talaga. You were just telling me na, gawin mo best mo. Ginagawa mo naman talaga yung dati pa. So, ayun yung sila, parang yun yung pinaka-edge mo na, kahit tanungin ka na ng tanungin nito ko sa advocacy mo, kaya mong sagutin kasi ginagawa mo na siya dati pa. Yes. Kaya parang kaya ni Gib yan. Naging kampante rin talaga ako na kaya. Kaya nung nagdi sa question and answer, sabi ko, si Gib to, si Gib to. At nagsisigawan kami nung time na yun. Pero kasi before the pageant mismo, the coronation night, meron kayong Quezon City Tour. Yeah. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan sa Quezon City Tour? Actually, lahat ng tours namin ay memorable. Like, very memorable siya, very touching. Kasi, yung pageant itself, hindi lang talaga siya umiikot sa LGBT problems and all. Ang gusto ni Mayor is someone na makakatulong niya at makakatuwag niya to be the voice of her advocacies. So, kaya dinala niya kami sa mga gayong bagay. Ang siguro, nakaka-touch yung sa bahay kanlungan, yung mga matatanda. Totoo. Meron dong LGBT. Pero ang pinaka-naantig po ako, hindi lang sa naantig, pero nabagabag, is yung pumunta kami ng Drug Rehabilitation Center sa Payatas. Nakakalungkot isipin na at the age of 13 years old, gumagamit na ng ng droga. And ang pinakamasakit doon is akala ng bata, it's the normal thing that normal people do kasi yun yung nakikita niya sa magulang. Yes. Ang laki po talaga, malaking impact ang mga ginagawa ng magulang sa bahay kasi yun yung ginagaya ng mga anak. So, yun yung pinaka nahabag ako. Second is yung sa BJMP, sa women's dormitory. Yung dormitory itself, hindi siya mukhang kulungan. Binibigyan ni Mayor ng pagkakataon na makabangon yung mga kababaihan na nagkamali, no? Hindi tinuturing na masamang tao. Mayor Joy was able to give them hope. Meron silang mga training sa loob na para paglabas sila, pwede nilang magamit to continue their life. And yun yung pinaka tumatak sa puso't isip ko. Actually, lahat. Parang mas tumatak yun, nakahiga ka sa bag. Yan yung nag-seminar kami. Hindi, nag-aantay ata kami ng ano. Oo, parang preliminary rounds. Preliminary round. Oo. Pero, alam mo, dahil doon sa pageant, nabuo yung friendship eh. At anong nakuha mong award dahil sa friendship? Miss Congeniality. Oh my God. Miss Friendship. Sabi ko, ano nakuha ko to? Hala, ako yung pinakamabait at pinaka-friendly na bakla sa Quezon City ngayon. Hindi ako pwede makipag-away. Now, kidding aside, usually sa pageant, pag nakukuha ng isang candidate ang Miss Congeniality, parang it shows na parang siya yung pinaka-least. Yes. Diba? Ganun yung perception. But for me, when I was held as Miss Congeniality, I felt so much loved. I felt so much gratefulness within my heart. Kasi parang, sabi ko, within the 1 month of preparation and the pageant, di ba? Oo. Sa loob ng isang buwan, hindi ko alam na may mga naging friends pala ako. Totoo. Hindi ko alam na may mga naantig pala ako ng puso. I don't know. I don't know. I just really... Naging totoo lang talaga ako. Naging totoo lang ako sa kung paano makisama. Naging totoo lang ako sa kung paano ako magsalita and so on and so forth.
I was not expecting really the Miss Congeniality. I was expecting someone, you know, I was expecting other girls to have the Miss Congeniality kasi they are much more friendly than me. Yun yung pagtingin ko sa sarili ko, ah. But yeah, I'm really happy. Thank you so much sa lahat po ng sisters ko na nag-vote. Voting kasi siya, you know, voting siya naming lahat. Kung sino yung pinaka-friendly. So, gusto ko batiin na nanonood sa atin si Ate Nene Pineda, yung Hi, Ate Nene. staff ni Madam Lynn Macana. Siyempre, isa sa mga grabe, kapag minessage mo talaga si Madam Lynn, thank you so much dahil hindi niya tayo hinindian para sa Quezon City Rainbow Queen. Maraming salamat, Madam Lynn Macana. At si Kitch, ang pinakamabait nating kaibigan na nanonood. Yes, yan ang pinaka-supportive. Siya at si Nay Choi ang nag-ayos ng ating mga supporters that Likod. night. Talagang So, nagpunong abala sila. yes. Nung pagtungtong mo nung, ayan na, ito na yung stage, yung unang rampa nyo, ano yung naramdaman mo kagad doon na, ito na? Ano ba? Umuulan kasi. Kaya nga. Umuulan na. Tapos ang bilis. Ang bilis ng transition, agad-agad. But when we were about to introduce ourselves na, yung palapit na ako sa mic, sabi ko, sasabihin ko ba yung puksaan na? Sisigaw ko ba yung puksaan na? Kidding aside, I was just really enjoying the night. Kasi yun yung sabi sa akin ng isa kong friend. Enjoy mo. Kasi this is a one-time, lifetime experience. Yes. So, i-enjoy mo. Kasi pag nakita namin nag-i-enjoy ka, mas magiging masaya kami whether manalo ka man o hindi. And that's something na pinanghawakan ko. Sabi ko, tinanggal ko lahat ng pressure sa utak ko, tinanggal ko lahat ng tao sa utak ko that time. I was just thinking na this is my dream and I'm making it a reality right now. So, ayun, I was just really doing my very, very best. Rampa lang, ngiti lang. True. Pero alam mo, isa ka sa pinakamaraming audience nung time na yon. Yes. Actually parang half nung audience sa'yo. Sobrang daming tao. Anong naramdaman mo nung ganun yung support sa'yo ng mga kaibigan mo? Pressure. I was pressured kasi I was really thinking, paano yung effort nila to come? You know, alam ko na busy yung mga taong to. May mga basketball players pa ako na pupunta from Ternate. May mga friends ako na may work. Nanonood nga siya ngayon eh. Tapos, everything was so, ewan ko, I don't know if I would feel pressured or I would feel happy that very moment. But I was just so thankful. I'm sobrang thankful. Parang gratefulness yung nangingibabaw sa puso ko that time. I told myself that I should give them the best show kasi yung effort nila talaga eh. Totoo, ang lala. Diba? Ang lala ng effort nila. At walang umuwi. Nag-stay talaga sila. They've stayed kahit tapos na, nadudong pa rin sila. Hanggang matapos yung event. So, sobrang thankful ko. You know what? You would not expect a basketball player would watch a pageant. That's meant for gays big deal yun. and transgender women. It's a very big deal. You wouldn't also believe that my mother would stay there na kahit sobrang pagod at puyat na siya galing work. There are a lot of people that I did not expected to be there, but they have stayed until the pageant is done, until I have been crowned, even if I'm only third runner-up. So I'm very, very thankful. Yes. Nung nandoon na tayo sa part ng, babanggitin mo ni advocacy mo, anong nararamdaman mo na ito na? Start na. The night before the Kasi pageant. 'di ba, alam ko nung time nung pinapractice mo si advocacy, nakakalimutan mo. Yeah, the night before the pageant, pressure. I was really pressured to the point that I almost cried while we are rehearsing. And then sabi ko sa sarili ko, iba kasi nagagawa ng adrenaline rush, you know. When you are carried by the adrenaline rush, iba yung nabibigay niya sa akin. And that time, ang naisa isip ko lang, this is the right time for people to know about my advocacy. And I need to do my very best. And I'm so happy hindi ako nautal. Totoo. At wala akong nakalimutan. Anong kinakabahan nga ako kasi nung nire-rehearse mo siya, ilang beses ka napuputol, nauutal, nakakalimutan mo. Pero nung nadudong ka na sa stage, kampante. Sabi ko, even though the advocacy speech is
memorized. Sabi ko, I will speak from my heart. Yes. Sabi ko, I will speak from my heart. Why? Because this is an advocacy that is, that has been running, that has been working already. And it is my greatest pleasure and honor to present it to all of the people there. So, kailangan ko lang ibigay yung puso ko sa mga sinasabi ko. Tapos ito na, nung tinawag na si Top 10. Yeah. Si Top 10. At huli ka. 9, Pang 9 kang bilangget. Nung, yung dalawa na lang hindi pa natatawag. Na ano ka na ba na baka di na ako pasok sa sabi Ay, ko? oo, sobra. Mas kinabahan ako nung top 10 kesa nung pagpasok ng top 5. Kasi sabi ko, nung dalawa na lang, tumingin ako sa mga candidates. Sabi ko, ay, pwede. Hala, maganda din siya. Hala, maganda pa siya. Mas maganda siya sa akin. Hala, mas sexy siya sa akin. Hala, ganito siya. Tapos, sabi ko, Lord, kailangan kong makapasok. Kahit top 10 man lang. Sabi ko, para sa mga taong sumusuporta sa akin, kahit top 10 man lang, papasukin mo ko. Sobrang nangangatog na yung tuhod ko. Sobrang nanghihina na ako. And I was really losing hope na talaga. I was really losing hope na makapasok sa top 10. And then, tinawag yung pangalan ko pang number. Oo, talaga. Sumigaw talaga ako nung nasa backstage nun. Actually, mamaya makikita natin yung video na yun, yung pagtawag ng top 10 sa'yo. At nung natawag ka na, ito na po, grabe, ito na, pasok ka na sa top 10. Anong naramdaman mo na nun? I was just really, really happy. To be honest, hindi ako kinabahan nung sasagot na ng Q&A. Hindi ako kinabahan. I was just really enjoying the rest of the show. Sabi ko, ang sabi ko na lang sa sarili ko, ay, parang ano lang to. Basta itatanong nila sa akin, sasagot ako. Ganyan, whatsoever. Hindi na ako kinakabahan. As in, wala nang kaba nung nag-Q&A. Ano naging question mo dun sa top 10? Tanong sa'yo. Ano ang magiging mensahe ko sa mga taong hindi pa makapaglabas ng tunay na identities? Yes. Yan. At grabe ang pressure nung time na yon, lahat ng tao nasa likod, in first mo kailangan, lahat sila nakikinig, lahat sila nag-aabang ayun na yung pagtawag nung, ayun sa award, sa pag-award na yan. Congeniality. Tapos nung, eto naman, yung tatawagin naman na si top 5, ano naman ang pakiramdam mo no, na ayun na, top 5 na? Anong top 5 na? Yung last akong tinawag. Oh, last. Sabi ko, if you would see sa mga videos, tumatango na ako. Sabi ko, Lord, okay na. Sabi ko, Lord, okay na ako. Sabi ko, at least I was able to answer the question. At least I was able to give them a good fight. Sabi ko, Lord, yun naman lagi ko pinagpipray. Sabi ko, Lord, basta bigyan mo lang ako ng fuel to perform well, na hindi ako mapapahiya, na wala silang sasabihin na kasi ganito, kasi ang pangat ng rampa mo, kasi ang pangat ng sagot mo. So, sabi ko, okay na ako, Lord. Sige, sabi ko, okay na. Tapos, inisip ko noon, dahil merong consolation prize. Yes. Pag di ka nakapasok ng top 5, nakapasok ka ng top 10, di ka nakapasok ng top 5, meron ka ng 10,000 pesos. Nag-times 2. sabi ko sa sarili ko, okay. Sabi ko, okay na ako, Lord. Meron na akong pambigay sa assistant ko, meron na akong pambigay sa makeup artist ko, meron pa ako mauuwi pa, meron pa akong pamasahe pa. Ito yung moment ng pagtawag ng top 5. Ayan. Siguro. Tumatango na ako dyan. Sabi ko, okay na ako. May mabibigay na ako sa makeup artist, mabibigay ako sa assistant, meron ako pang uwi. So, meron pang konting pang shot. Sabi ko, okay na ako, Lord. Sabi ko, wala nang problema. Thank you so much, Lord. Thank you na talaga ako. And then, tinawag yung barangay Batasan. So, I was so thankful. Really, really, really thankful. Wala na akong ibang mahiling pa that night. That time. Yes. Pero ito dito kahilangaan ng lahat, yung pagiging honest mo doon sa question and answer portion ng top 5. Kasi, lahat ang top 5, ang mechanics sa top 5, lahat naka-headset lang. Tapos may music lang para din yung marinig yung question. Pero, sobrang hilangaan kanila kasi inamin, kung iba yon, i-take advantage na yun na maririnig nila yung question para mas mahaba yung preparation para makapaghanda ng sagot. Pero ikaw, ang ginawa mo is sinabi mo sa host talaga na may naririnig ka. Yes, and nakakapagtaka kasi lahat ng sinasabi niya sa mic, sa akin dumidiretso sa headset ko. As in, sobrang linaw ng mga pinag-uusapan nila, naririnig ko. So, nasa isip ko noon, kung maririnig ko yung tanong tapos mananalo ako, would I be very happy for myself? Magiging masaya ba ako na alam ko na nanalo ako na hindi ko ginawa yung tama?
So, yun yung nasa isip ko that time. Aside from being fair with everybody, yun lang yung sinasabi na parang hindi naman ako magiging masaya eh. Kung mananalo ako na alam ko nandaya ako. Kaya sinabi ko na may naririnig ako. And that was not just isang beses Yes. Madaming beses na nangyari na lagi ko naririnig, lagi napuputol yung tugtog na meron ako, na meron sa headset ko. So, ayun lang. I just really wanted to be honest. Whatever happened, at least naging honest tayo. Yes. Tapos ito na yung crowning moments mo. Nung tinawag ka as third runner-up, are you disappointed or expect a lot? Yeah. Did I expect a lot? After I answered the question, the co-candidates would tell me as well na parang, ikaw na yan, ganyan, whatsoever. I did expect higher placement than third runner-up. Siguro lahat naman din nag-i-expect. Di ba? Siguro lahat ng candidates naman nag-i-expect. Yes. Knowing na I know the answer, I know the question, I know the answer to that question. So I know to myself na I did very well to the question and answer portion. So sabi ko, ay baka title na ako or first. Nung tinawag akong third, I'm a bit sad. Actually, kita sa video. Medyo na-sad ako na parang, ay, third lang. Pero nung nakita ko yung mga tao na parang, they're still happy. Yung mga supporters ko, sabi ko, okay na. Sabi ko, okay. Yun lang talaga, yun naman yung nakaka-pressure talaga, yung mga tao sumusupport sa at nag-expect ng something bigger. Yes. But overall, I'm very much happy for the girls. Ayoko magsabi na kailangan ba higher placement, deserve ko mas higher placement, let's end this up guys, na mas deserve ko ang manalo or what. All of the girls deserve their placement. I deserve my placement. And Ate Nadi deserves her placement. She is very kind, she is very humble, and I think that her personality shines the brightest that night. Kaya siya yung nakoronahan na Queen of Quezon City or Quezon City Rainbow Pride Queen. She really embodies the queen of Quezon City. This pageant is more than beauty, more than how you answer question, but it's more of really the responsibilities and your personality itself. And I think nakitaan siya ng mga judges to take on that responsibility as an epitome of a good leader, as a transformational transgender leader. Alam mo, ikaw rin yung candidate na hindi malilimutan ng mga hurado. Wow. Kasi, ang kwento nga nila, after nung event, aliw na aliw sila sa'yo dahil inaliw mo sila during question and answer portion. At walang bakas ng pagkakaba sa'yo nung time na yon, nung sa QA na, dahil inaliw mo yung mga hurado. At naaliw, kasi ayoko magpadala. Yun yung lagi kong ginagawa sa lahat naman ng pageant na sinasalihan ko. Ayoko magpadala sa kaba. And I already knew myself kung paano ko tatanggalin yung kaba ko. So, kailangan ko magkulit. So, good thing na yung judge, yung host is nakikisabay. Nakipag-jive. Sinabi sa akin na this question comes from Mayor Joy Belmonte. And I said, wow. Nandun sila tumawa. Actually, yung isang judge lumapit sa akin. Nung nagpo-photo off, sabi niya, thank you so much for giving us a different, parang, you've been a breath of fresh air for this pageant. So, I was like, thank you po. Parang yun na yung crown ko. Oo. Sobrang na-appreciate ka talaga ng mga judge at di ka nila malilimutan sa part na yun. Kasi normally kapag top 5, last question and answer, sobrang pressure. Pero ikaw, pinakita mo ng pageant na yon. Kalmado na. Kalma. At nalaro mo pati yung mga... At saka sa happy na tayo, di ba? Totoo. Barangay Batasan has made it to the top 5 finalists. Yes. That's already a win for me. Pero having the crown itself, is much more bigger achievement. Totoo. Diba? Alam mo yung out of expected is out of 30 candidate, naging 21, naging 18. Tapos yung makapasok ka sa top 5, big thing yun. Big thing yun. It's a very big win. However, when you entered or joined a pageant, there is only one crown and every one of us are aiming for one crown. Yes. And that is the title, the Quezon City Rainbow Pride Queen. Hindi lang naman siguro ako ang nag-aim for that crown. For sure, lahat naman ng runners-up namin, or lahat kahit hindi nanalo, nakapasok top 5, we're all aiming for a crown, for that crown. Sadyang, tapat-tapat lang talaga yan sa roleta eh. Ang natapat sa roleta si Mami Nadi. Yes. So, ano lang yan,
kung kanino ma-align ang stars. So, True. congratulations kami, Nadi Marie Yan. Fernandez. Abangan natin si Miss Nadi dito sa susunod na mga linggo. Pero ano yung best memories na hindi mo malilimutan sa pageant? The best memories or memory? The best thing that I won't forget about this pageant is how does this molds me as a person. You know, grabe yung personality development na binigay sa akin ng pageant nito. Yung discipline sa oras, yung discipline sa... Kasi sobrang higpit nila sa Yes, oras. sobrang higpit sa oras, yung discipline na sa pakikisama sa tao and such. Marami ako natutunan, not to mention all of them, but to wrap it up, it's more of the personality development that I've gained and the friendship. Totoo. Yung friendship na nabuo namin sa pageant, actually kakatapos lang namin mag-volleyball nung nakaraan. Kaya, gulat ako nag-volleyball ka na. Alam mo yung alam mo after the pageant, we were expecting na parang, okay, dead man na ako sa'yo, dead mahan na tayo, kasi tapos na yung pageant. But no, lahat ng girls, naging friends, Yes. lumalabas, hang out, Gabonding kami talaga. nagpabanding pa rin kami. So, it's really the friendship that I treasured the most during the pageant. Nagulat nga ako, napapunta nyo ng batasan yung mga candidate eh. Sabi ko sa kanila, okay, may court dito. Syempre sa akin, mas madali sa akin maglambing sa mga court. Sa mga courts. Sabi ko, sige, mag-volleyball tayo. Nag-volleyball kami. Si Terry kasi matigas yung ulo. So, ayun, 3 araw masakit yung katawan ko. Hindi ako makatayo sa ano. Kasi 4 years ako hindi nag-volleyball. Tapos, napilit ako. Tapos naka-5 games ako. Ang sakit ng katawan ko talaga 3 days. Ang lala. Ang lala. Pero, ito, ibigyan ko sa iyo pagkakataon para pasalamatan yung mga dapat mong pasalamatan. Ang dami kong dapat pasalamatan. Baka hindi ko kayo masabi lahat. But the first one that I would like to thank is Yan Faustino Edalia. Yes. Alam mo nung time na sobrang namamroblema ako sa lahat ng gamit. Oo. Si Yan yung sumagip sa akin. Si Yan yung sumalo sa akin na, no, dumiretso ka, kaya natin to, tutulungan kita, I'll pay for your costume. Siya talaga yung tumulat, lagi nagsasabi sa akin na hindi ako tataya sa'yo kung alam kong hindi ka mananalo. Iba talaga yung pagiging friend namin na yan. We are more than just pageant sisters, para na kaming magkapatid. So thank you so much Yan. I don't know how to thank you. Grabe naman, ang pangit umiyak na bakla. Tapos, second is si Miss Sheila Apostol who made my gown. Thank you so much. Sa mama ko, thank you so much, Ma, for all the love and support. She would always reminds me na that's just pageant. Whatever happens, you are still my queen. Yun lagi sinasabi ng mama ko. Third, sa mga taong sumuport na nagbigay financially, Kapitan Jojo Abad, Congressman Ralph Tulfo, Attorney Bong Teodoro, Kagawad Carla, Kagawad Nanay Luming de Guzman, Kagawad Dr. Flora, Kagawad Sedi Abad, sino pa ba? Krisha, thank you so much from Dubai, Abu Dhabi. Thank you so much sa pinhatid mong tulong. Sa mga kaibigan ko, Night Choi, Kitch, sa Tarnati Boys, Kuya Bruce, Ate Erica, Franco, and everyone who have helped me all throughout this pageant. I may not be able to mention you right now, but please know in your heart that I am so grateful to have you guys. Sa lahat ng sumuporta, thank you so much. This win is not just my win, it is the win of Barangay Batasan and for all the people who have supported me all throughout this journey. Thank you so much. Last na lang, alam ko, pinangarap mo to nung andyan pa si Papa mo. Anong ito, syempre, pangarap dito ni Papa mo, lagi siya nakasupport. Kaya tuwan-tuwa ako sa Papa mo noon, talagang kahit Miss Gay, all-out support si Papa mo. Kung nandiyan siya, anong mas mararamdaman mo kung buhay si Papa mo na nakatungtong ka dun sa Quezon City Rainbow Queen? I think mas malakas yung mas malakas yung confidence na meron ako. Kasi pag nakita mo yung Papa ko na sumusupport, tatayo pa yun, tapos papalakpak ako. It just so happened na hindi na siguro talaga panahon para makita niya. But I know that she's watching over me. I know that
He's pala. Naging Naging bakla, naging trans yung papa Naging mo. trans yung papa pag-akit. Baka trans na kasi siya doon. Kaya pala I know all-out that- support. yeah. I know that he's watching over me. I know that he was guiding me all throughout the pageant. And I can really sense yung ano niya, I can really sense his presence that time. Meron paru-paro na dumapo sa akin nung during rehearsal. So sabi ko, don't worry. Kaya ko na to. Sabi ko, kaya ko na to. Ayun lang. Galing. Congrats. Thank you Diba so nakaka-proud na pride ng batasan, nakatungtong dun sa 5. Actually, nakapasok ko ng top 5, sabi ko, okay na to. Pwede na. Pwede na, di ba? Pwede Meron na akong to. mapapost sa congratulations. Yes, congratulations. Siyempre, At least. At alam mo naman, di ba, from the start, ever since, sa LGBT ng batasan, tinitignan na sa buong QC. Dahil sa mga paghihirap natin noon. At mas inangat mo ulit ang pride ng batasan ng LGBT dahil pasok tayo sa 5. At sobrang nakaka-proud. And we're looking forward to not just end this off. Yes. You know, I would promise, but I will not. I will promise that this is not the end of the fight for Soji. Yes. Hindi porket nakuha ko na yung corona. This is the start of a new beginning sa mas malawak na arena, mas malawak na tao, which is pinapangarap naman talaga natin, di ba? Totoo. To expand the horizon, to expand our horizon, to Yes. educate more people about Soji, and to create platform and to lead conversations that do not just demand acceptance but builds understanding. And I hope na mas malawak ang makuha natin, Totoo. mas malawak yung mapuntahan natin together with Mayor Joy Belmonte and the Gender and Development Office of our city. Gusto ko lang din pumatiin Ma'am Janet. Thank you so much. Sino ba to? Jelay, si Ma'am Jackie. Jelay, si Ma'am Jackie. Thank you so much, guys. Syempre yung best friend ko, si Mama John. Si Mama John, na lagi nakayalong na bra. Buti ka natin malaman kung ano suot yung bra nung time na yun. Anyways. Ayun, maraming salamat. Last question. Anong next from SK Kagawad to Quezon City Rainbow Queen? What is next to Kagawad Kip Kip? I actually don't know what's next, but I'm hoping to continue what I've started. Hindi ko alam kung ano pa yung mga susunod kong sasalihan. I don't have any plans yet, but I'm closing any doors for more opportunities that will come along the way. Yes. So, yeah, let's just wait for something better, something good. Actually, may nagko-comment nga dito, si Sandy lang, sabi niya, give, MIQ. We're hoping. Sana, oo. Yes. Yeah. Malay We're not nyo. closing any opportunities, diba? We're not Yes. closing any doors for that opportunity. So, if given the opportunity and the chance, why not? Yes. Sabi ni Jane, watching from India. I love Philippines. She is very beautiful and mindful and demure. Naglaro ka na naman, Jane. Anyways, muli maraming salamat. Thank you Muli so palakpakan much, natin guys. our third runner-up ng Quezon City Rainbow Queen. Siyempre ang aming SK Kagawad sa Barangay Batasan, Reyna sa Entablado, Reyna sa Serbisyo, SK Kagawad, give, Gabiana. Thank you so much, Siyempre, everyone. bago for tayo watching. matapos, ihanda natin ang ating ruleta. Samahan mo na ako, Kagawad Give. Kung sino mananalo ng 200 pesos GCash, paalala, dapat po kayo ay nanonood. Pag lumabas ang inyong pangalan, meron lang kayong 1 minuto para makapag-comment ng Give. G-I-B within 1 minute. Yes. So, ruleta, ikot. Taas, di ba? Di kaya mataas. Yes. Sino kayo mananalo? Kagabi. Medyo paus pa tayong dalawa. Oo. Dahil kagabi ay medyo nagsaya tayo sa alumni night na Batasan. Oo, numagyata sila. ayan na! Sino nanalo ay si... Congratulations! To... Ang bagal huminto. Girion... Giron... Rikinala. Basta yan. Dali, comment ka within 1 minute. Dali! Giron ba yan or Giron? Giron Recanala. O baka yung OJT. Nanalo OJT din. Dali, that makapag-comment ka ng give within 1 minute. Naka ano naman na yung oras ng 1 minute, no?
Dali, dali, dali. Dapat makapag-comment ka ng dali. Give na agad, sabi ng Sandeloy. Joslan. Ay, si Joslan, nanonood. Hi, Joslan! Kagawad Joslan. Our former SK Kagawad from Nabaranggat Silangan. Hello, hello, hello. O, syempre maraming salamat din kay SK Chair Gabriel Peralta kagabi. SK Chairman Gabriel Peralta, thank you so nag-message much. pa sa akin. Grabe din yung support na binigay niya sa akin. I did not expect him to support me that way. So, thank you so much. The SK Council, the whole SK Council, nakalimutan ko sila. So, masalamatan baka magtapos. Natawa ko sa kanya, yung pabubuli ko sa kanya ng tarpaulin. Ay, okay. Ginawa niya pa rin ng tarpaulin. Hindi, totoo talaga yun. Balak Yes. na O, sabi ni ni RM, kape daw give. Sige. Sige. Pag-uwi namin ni Rani. Alam ko, si RM, matagal namin ni Yaya dito sa program. Ang hirap invite. Napaka-busy. Bakit wala? Madami ding mga challenges sa buhay nito. Totoo. So, sabi ni Joslan, watching from the office of Councilor Mikey Belmonte. hi, Councilor Mikey Belmonte. Ayan. Nakapag-comment ba siya? Di pa ba tapos yung 1 minute? Tapos na? Ruleta ulit. Ba't nagagalit ka, Che? Nagagalit ka, Che? Anyways, gift nakalagay. Sino to? GIV. Sabi ko, GIB, hindi gift. Playtime ka. Anyway, syempre ang gagawin mo lang, mag-message ka sa Facebook page ng House of Transformation, ang iyong GCash number, ang iyong pangalan. Pero kung nandiyan ka na lang, abot ko lang sa'yo. Ako, wala kang joke. Wala. Mayaman ka na, sumasahod ka naman. Sumasahod ka no? Iba wala sahod doon. Ayan, hello. Muli maraming salamat. Kagawad Gib. At Thank syempre, you so much, Ronnie, for having me. yes, sa lahat ng mga nangarap ng pageant, syempre tuloy nyo lang yan. Hindi natin alam, dati pangkalawakan lang to. Totoo yan. Sino ba mag-expect na yung dating kumukontest ng pangkalawakan ay ngayon? Regina na namin sa Quezon City. Muli, sa lahat ng gusto mangarap lang kayo. Yes. Walang Don't give up. ahad If you think it's your path, I mean, if you think it's for you, push mo. Yes. Muli, maraming salamat. Mamaya, abangan ninyo ang serbisyong Bayan Tatay Rani alas 9 hanggang alas 10 sa DWIZ 882. Siyempre, sabay na papanood yan sa Channel 23, Aliw Channel. At siyempre, dito po yan sa Flash TV. Next week, magkita-kits pa rin po tayo dito sa inyong paboritong kabani at kukentuhan tuwing hapon dito sa Flash TV. Ito ang House of Transformation. And it's me, Rani B, saying, bye-bye!